Hallelujah. Praise God. Amin na po makaupo ang lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Today, praise God, I'd like to preach at nais ko pong ipag-aral sa bawat isa, mga kapatid, ang isang mensahe ng ating Panginoon na ito po, mga kapatid, ay may pamagat. I'm forever grateful. I'm forever grateful. Hallelujah. Habang buhay, akong magpapasalamat. Amen? Napakaganda po, hallelujah, na sa pamagat pa lang, mga kapatid, praise God, napakagandang pakinggan, hallelujah, itong mensahe na ito, mga kapatid, na tayo, hallelujah, habang tayo may buhay, habang tayo ay may lakas, nararapat lamang na tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa mga bagay na meron tayo. Gaano man ito kaliit, gaano man ito kalaki, gaano man ito kakonte, gaano man ito karami, mga kapatid, sapagat wala yan sa bilang, wala yan sa dami, wala yan sa liit at laki, mga kapatid. Ano man ang meron tayo sa buhay natin, mga kapatid, lahat ng mga bagay na ito po hindi natin nakamit, hindi natin ito narating kung wala po ang ating Panginoon. Ang Diyos po ang dahilan ng lahat ng mga bagay na meron tayo at kung ano tayo sa panahon ito, mga kapatid. Amen? That even in the time of trials, persecution, mga kapatid, hallelujah, hindi po exempted ang mga bagay na yan para hindi po tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Napakabuti ng Diyos, mga kapatid, napakaraming nagawa ng Diyos sa buhay natin, na kung ating bibilangin sa ating daliri, sa kamay at paa, hindi po magkakasya ang mga ito. Sapagat sa bawat segundo, sa bawat minuto, sa bawat oras, araw, linggo, buwan at taon ng ating buhay, mga kapatid, never po ang Panginoon ay hindi naging mabuti sa ating buhay. God is good all the time. And all the time, God is good, mga kapatid. Kaya nga po, mga kapatid, dito sa mensahe na ito ng ating Panginoon, lalo nating ma-realize sa ating buhay, mga kapatid, kung bakit kailangan natin maglingkod sa Panginoon. Bakit kailangan natin bumanti na mabubuting mga bagay sa Panginoon, sapagat ang Diyos po ay mabuti. Let us be grateful for what God has done for us, sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah! Kung ating pong mamarapating suriin, balikan at unawain yung mga nangyari sa ating buhay, mga kapatid, nandiyan ang mga sakit, nandiyan ang mga iba't ibang mga trahedya, nandiyan ang iba't ibang mga pasakit sa buhay, nandiyan minsan ang mga pagbagsak, nandiyan ang mga kalungkutan, nandiyan ang mga kabiguan, mga kapatid, na sometimes iniisip na maraming tao nag-iisa siya, sometimes naiisip ng iba na parang wala na siyang pag-asa, wala nang masolusyon, wala nang magagawa, hallelujah, sa kanyang buhay, mga kapatid. But all that is only a mindset of man. Yan lamang po ay isang kaisipan at pananaw ng tao, mga kapatid. Sapagat sa lahat ng yugto, sa bawat pagkakataon ng ating buhay, mga kapatid, tandaan natin, never po tayong iniwan ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung ating sitwasyon. Amen? But sometimes, nanineglect ng mga tao na magpasalamat sa Panginoon. Ang akala nila, kaya sila may kinakain dahil may trabaho sila. Ang akala nila, kaya sila may trabaho, may laman ng kanilang pitaka dahil sa kanilang lakas o dunong umeron sila. Ang akala ng iba, kaya sila naging professional, nakamit ang kanilang mga pangarap sa buhay, mga kapatid, dahil matalino, dahil magaling sila. Hindi nila naunawaan na yung talino na meron sila ay galing sa Panginoon. Hindi nila naunawaan na yung trabaho, yung salapi na meron sila, galing sa Panginoon. Nakakalungkot isipin, mga kapatid, sapagkat napakaraming mga tao, mga kapatid, hindi ko naman nila lahat. I'm not generalizing all. Or I'm not saying all, mga kapatid, na lahat ng tao ay hindi marunong magpasalamat sa Panginoon. Pero maraming mga tao nakakalimot sa bagay na ito. Amen? Nakakalimot na kapag may tinanggap na blessing, nakakalimot
Lord, salamat sapagkat, hallelujah, gumaling ang sakit ko. Salamat, Panginoon, sapagkat, hallelujah, ngayon malakas na ako. Minsan, hindi natin nagagawa na magpasalamat sa Panginoon. Why? Siguro minsan, masyado tayong busy. Amen? Masyado tayong maraming ginagawa. Minsan, hallelujah, mas nabibigyan pa natin ng importante yung mga bagay na meron sa ating paligid, yung mga tao sa ating paligid, higit sa Diyos na siya nagbigay ng lahat ng bagay na meron tayo. Amen? Balikan natin mga kapatid yung binasa natin talata. No? Na kung saan mga kapatid, mayroong 10 ketongin na kung saan dito po ay pinagpala sila ng Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, noong unang panahon, kapag ikaw po ay may sakit na ketong, pinagdidirihan ka. Totoo po mga kapatid. Sa panahon na ito mga kapatid, kapag ikaw po ay ketongin, hindi lamang po ang tingin sa iyo ay madumi. Ang tingin sa iyo mga kapatid, animoy para kang sinumpa. Amen? Walang sino mang tao ang gugustuhin lumapit sa iyo, makipag-usap sa iyo mga kapatid. At maging sa panahon na ito mga kapatid, ang mga taong ito, hindi mo sila makakasabay sa paglakad kahit sa mga tinatawag ng mga bangketa, sa mga sidewalk. Kung tayo'y naglalakad sa sidewalk mga kapatid, sila po mga kapatid naglalakad sila sa kalsada. Ganun po kababa ang kanilang kakayuan sa buhay. At hindi po sila nakatira sa loob po ng tinatawag na syudad. Ang mga syudad noon mga kapatid, napapalibutan ng tinatawag na mga pader. At doon po sa labas ng pader, doon po nakatira itong mga tao ito. So just imagine mga kapatid kung gaano kalunos-lunos yung kanilang kalagayan sa buhay. Kung gaano sila kawawa mga kapatid. Amen? Salat ka sa salapi, salat ka sa yaman, salat ka sa pagmamahal at pagpapahalaga itong mga tao ito mga kapatid. Pero isang araw mga kapatid, itong 10 itongin, nung kanilang nakita ang ating Panginoon mga kapatid, hallelujah, sila po mga kapatid ay humingi ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo. At sila po mga kapatid, hallelujah, ay nilapitan ng ating Panginoon. Hindi po nandiri ang Diyos, hindi po nandiri ang Panginoong Jesucristo, hindi po siya lumayo mga kapatid, bagkus kanya pong nilapitan yung 10 kitongin na ito mga kapatid. And to make the story short, hallelujah, yung 10 kitongin ay naging malinis. In short mga kapatid, nagsipagaling. Gumaling sila sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo. Siguro sinasabi ng Panginoon, sige humayo kayo, ipabalita ninyo yung magandang balita, yung nangyari sa inyo, na kayo gumaling, na kayo luminis mga kapatid. So yung 10 na ito mga kapatid, humayo, umalis, lumayo sa ating Panginoon. Pero alam niyo po ba, ang nakakalungkot na katotohanan, na sa 10 kitongin na pinagaling ng Panginoon, tanging iisa lamang ang bumalik para magpasalamat at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Imagine ito, yung 10, iisa lamang ang bumalik para magsabi sa Panginoon Jesus, Panginoon, salamat, salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, salamat sa iyong habag, salamat sa iyong himala, salamat sa iyong awa, ako'y gumaling. Siya'y nagpakatira pa, siya'y lumuhod at nagpuri sa harapan ng ating Panginoon. Pero yung siyam na kasama niya, hallelujah, hindi mo nakita. Hindi po bumalik mga kapatid. Sila po ay nawala. Hindi mo sinabi sa Biblia kung saan sila nagpunta, ano na yung kanilang ginawa mga kapatid. Pero ano po yung mensahe? Ano yung gustong ituro sa atin ng Panginoon sa talatang ito mga kapatid? Ano yung gusto niyong sabihin? Nais sabihin ng Panginoon yung katotohanan na hindi lahat ng tao na nakakasumpong ng pagpapala sa Diyos ay nagpapasalamat sa Kanya. Sapagat minsan, ang paningin ng tao, ang kanilang thinking mga kapatid, kaya sila merong kinakain sapagat dahil sa kung meron sila. Minsan ang iniisip
bakit ikaw malakas, Brother June? Ang Diyos ang dahilan, hallelujah, kung bakit tayo pinagpapala, mga kapatid. Dahil kung luluubin ng Panginoon, hindi tayo makakaroon ng mga bagay na ito. Amen. Tama po ba? Kung gugustuhin ng Panginoon, pwede niyang tanggalin, alisin ang lahat ng mga bagay na meron sa atin. In the twinkling of an eye, pwede mawala yan. Amen. Sapagkat siya may ari ng mga bagay na yan. Amen. Pero nakakalungkot, hindi lahat ng tao, maraming tao nakakalimot sa bagay nito. Para bang yung siyang nakitongin? Na yung siyang nakitongin, kung babalikan nila yung kanilang nakaraan, na bago sila bumalik at luminis, mga kapatid, nilalayuan sila, pinandidirian sila, kinasusuklaman sila, mga kapatid. Salat sila sa pagmamahal, na kahit ng kanilang mga kamag-anak, kapamilya, hallelujah, inabandona sila, mga kapatid. Itinuring na sila, hindi sila kakilala, hindi sila kapamilya, mga kapatid. Halos tinalikuran na sila ng mundo. Pero sa isang iglap, mga kapatid, dumating ang milagro, dumating ang pagpapala sa buhay nila. Pero hindi man lang nila nagawang bumalik at magpasalamat sa Panginoong Jesucristo na siyang nagpagaling sa kanilang karamdaman. Pero merong isang tao, merong isang titongin, mga kapatid. At yun ang dapat nating tularan. Amen? Yun ang dapat nating tularan, mga kapatid. Praise God. Nakasabing tayo po'y makakatanggap ng pagpapala sa Panginoon. Huwag na huwag nating magkalimutan magpasalamat sa Panginoon. Amen. Yung gigising tayo sa umaga, mga kapatid, maramdaman mo lang na tumitibok ang puso mo. Maramdaman mo na malakas ka. Maramdaman mo na buhay ka, mga kapatid. Isang malaking pagpapala na yun sa Panginoon. Sabagat ang pagpapala, mga kapatid, hindi po sa malalaking mga bagay lamang. Amen. Sa dosay, mga kapatid, ang tao, pag sinabing blessing, ang akala niya pag blessing, pera, maraming pera. Ang akala niya pag blessing, maraming material na bagay. No. Kung meron mang malaking pagpapala na ating tinatanggap araw-araw, mga kapatid, ay maramdaman mo na buhay ka, maramdaman mo malakas ka, nararamdaman mo humihinga ka, mga kapatid. Yan po yung mga bagay na dapat natin unang magpasalamat sa Panginoon. Amen? Let us be grateful. Let us give thanks to God for everything that we have, mga kapatid. Amen? Sabi nga po na Ephesians chapter 5, verse 20, always giving thanks to God for everything. Amen? Magpasalamat ka sa Panginoon. Magpasalamat ka kahit ang kinakain mo hindi ganun kasarap. Kung hindi ang kinakain mo, ayaw mo na magpasalamat sa Panginoon. Porque ang ulam mo ay tuyo lang, ayaw mo na magpasalamat sa Panginoon. Porque ang damit na dinadamit mo ngayon, upay-upay lang, ayaw mo na magpasalamat sa Panginoon. Kailan ka magpapasalamat sa Panginoon? Kapag ang dinadamit mo, mamahalin. Kapag ang relo mo, mamahalin. Kapag ang sapatos mo, mamahalin. Ewan, kapag ang damit mo, puro bukay. Ang damit mo, puro bigay. Ang damit mo, puro second hand. Hindi ka ba magpapasalamat sa Panginoon? Hallelujah! Magpapasalamat ka lang ba sa Panginoon kapag nakakarating ka sa iba't ibang mga magagandang lugar sa Pilipinas? Magpapasalamat ka lang ba sa Panginoon kapag nakakarating ka sa iba't ibang bansa, mga kapatid? Pero kapag nakakarating mo lang, mga kapatid, ay sa Maria Bayan, hindi ka magpapasalamat sa Panginoon. Kapag nakakarating mo lang ang ilog dyan sa floating, hindi ka magpapasalamat sa Panginoon. Hindi ka lang magpapasalamat sa Panginoon kapag nakakarating sa lamang ng halang, no? Abay, dapat tayo magpasalamat sapagkat kung wala ang lakas, kung wala ang hininga, kung wala ang buhay, mga kapatid, kahit sa labas pa lang ang bahay mo, hindi ka na makakalakad. Amen. Hindi ka na makakalabas. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, may hininga tayo, may lakas tayo, nagagawa natin maglakad kahit malayo, mga kapatid, nagagawa natin makarating kahit dyan lang, mga kapatid. Yan po ay dakilang pagpapala sa ibigay ng ating Panginoon. Amen. Magpapasalamat lamang ba tayo kapag professional ka na? Kapag hindi ka pa nakaka-graduate o hindi ka nakagraduate, hindi ka magpapasalamat sa Panginoon?
Ikukumpara mo yung sarili mo na sila professional, sila nakagraduate, sila may tinatawag na degree, sila may lisensya. Pero ako, hindi ako tapos ng elementary, hindi ako tapos ng kinder, wala akong pinag-aralan, kawawa naman ako. Ganun ba dapat ang thinking mo? No! Kapag hindi mo nagtatangi ang Panginoon, huwag mo sabihin ang pinagpapala lamang yung mga degree. Huwag mo sabihin ang mga pinagpapala lamang yung mga nakapagtapos na mag-aaral. Huwag mo sabihin ang mga pinagpapala lamang yung mga di kotse, di motor. Pero ikaw nakayapak lang, nakaskinelas lang, naglalakad lang, kawawa ka sa harapan ng Panginoon, no? Kahit anumang sitwasyon mo, anumang kalagayan mo, tandaan mo mga kapatid, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Do not compare yourself to others. Yan ang kalungkot na katotohanan. Maraming mga tao, mga kapatid, hindi nila magawang maging grateful sa buhay nila kasi lagi nilang kinukumpara yung sarili nila sa iba. Alam niyo mga kapatid, kapag ikukumpara mo yung sarili mo sa iba, hallelujah, doon ka makakaramdam ng kalungkutan. Lalo-lalo na kapag yung mga bagay na meron sila ay wala ka, may inggit ka. Tama po ba? Malulungkot ka. Amen? Alisin mo yung inggit. Kasi minsan yung inggit, mga kapatid, yan pa yung nagdadala sa tao para makapag-isip siya ng masama. Hindi lamang sa kanyang sarili, higit lalo sa ibang tao. Sabihin ng iba, kaya ka lang naman nakabili ng mga ganyang mga bagay at lupa, mga kotse, mga sasakyan, kasi maduga ka eh, madaya ka eh. Kaya ka lang naman na-promote, kasi sip-sip eh. Oh, bida-bida ka. Kumbaga, parang kang Jollibee. Ang model Jollibee? Bida ka, saya ka. Oo. Pero hindi ka naman magaling. Ang magaling ako. Kaso lang hindi na ako napapansin. Ikaw ang lagi napapansin kasi bida-bida ka. Kumbaga parang kang Jollibee. Diba? May mga taong gano'n eh. May mga tao na imbis matuwa sa karangalan o nakakamit ng ibang tao, at siya naman nalulungkot, naiinggit, na para bang alimango na hinahatak ang kanyang kapwa pababa. Oh, hindi mo kailangan gawin mo yung mga bagay na yun. Hindi mo kailangan makipagkompetensya. Sapagkat may mga bagay na meron ka na wala sila. May mga bagay na meron sila na wala ka. Because we are created unique by God. Amen. We are created unique. Amen. Magkakakain, sabihin natin magkamag-anak tayo. Magkapit-bahay tayo. Pero hindi tayo magkakamukha. Magkakahawid ng konti. Pero hindi talaga totally magkamukha. Amen. Lahat ng tao, nilikha ng Panginoon, iba-iba. Iba-iba ang pisikal na kaanyuan. Iba-iba ang kakayahan. Iba-iba ang talento. Higit sa lahat, mayroong iba't ibang plano at layunin ang Diyos sa buhay ng mga tao. Pero huwag na huwag mong, hallelujah, yan ang sinasabi mga batid, huwag mong kalimutan pa rin na itaas ang Panginoon, hindi ko ang iyong sarili. Kasi minsan, kapag masyado na tayong umaangat sa buhay mga batid, ito yung katotohanan eh. Ito yung malungkot na katotohanan. Kapag ang tao yung umaangat na sa sarili, minsan nakakalimutan ng umapak sa lupa. Kapag ang tao malayo nang nararating, minsan hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan. Di ba mo? Dapat tayo mga kapatid, hallelujah, nandoon pa rin yung kababaang loob. Habang ikaw ay nakakatanggap ng maraming pagpapala sa buhay mo, dumarating sa punto na inaangat ka na ng Panginoon. Pero matuto ka pa rin magpakumbaba, sapagkat kapag patuloy ka magpapakumbaba, lalo kang magpapalain ng Panginoon. At kapag lalo kang pinagpapala, lalo kang magpasalamat sa Diyos. Sapagkat walang bagay na mararating sa buhay mo kung wala ang Panginoon
Ang gusto mo sa mga anak mo, makapagtapos sa pag-aaral. Ang gusto mo sa mga anak mo, hallelujah, magkaroon ng magandang buhay. Na kahit nahihirapan ka na sa pagtatrabaho, puyat ka na sa pagtatrabaho, di ba? Parang si Brother Daniel, so, laging panggabi, praise God. Pero dahil nandoon ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, hindi alintana ang pagod, hindi alintana ang puyat, mga kapatid, praise God. Why? Sapagkat nandoon ang kanyang pag-ibig. At lahat po ng mga bagay na yun, nakikita yan ng Panginoon. Amen? Na kahit minsan hindi nakikita ng tao, hindi na-appreciate ng tao, yung effort mo, huwag kang mag-alala, sapagkat yung mata ng Diyos lagi nakatingin sa lahat ng ating mga ginagawa. Hindi ka man nare-recognize ng mundo, pero sa kaharian ng kalangitan, mayroong malaking recognition na matatanggap sa buhay mo. So let us be grateful. Be grateful for everything, man. Amen? Be grateful to God. Even in the midst of trials and any circumstances. Hallelujah. Kapag may problema ba? Kapag may pasakit sa buhay? Kapag mayroong kabiguan? Kapag mayroong bang kalungkutan? The question mark, magagawa mo pa rin ba magpasalamat at magpuri sa Panginoon? Sa panahon na masaya ang buhay, ang sarap umalapak, tama? Di ba? Kapag walang problema, ang sarap umawi ng masayang Kristiyano. Yung mensahe ng masayang Kristiyano, talagang hallelujah, feel na feel mo yun eh. Di ba? Kasi bakit talagang masaya ka? Pero kapag mayroong problema, nasa kalagitnaan ka ng pagsubok, nasa kalagitnaan ka ng kadalamhatian, nasa kalagitnaan ka ng tinatawag na matinding pakikipagbaka, yung awit ba ng masayang Kristiyano, maaawit mo pa rin ba ng masaya? Hello? Magagawa mo pa rin ba maitaas ang iyong kamay? Yung pagtaas ng kamay na may pagluluwalhati, may pagsamba, may pagpupuri sa Panginoon sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng hallelujah, kadalamhatian. Magagawa mo pa rin magsabihin sa Panginoon, Lord, napakabuti mo. Sabi mo pa rin ba, Lord, mabuti ka? Na mga nangyayari sa buhay mo, sunod-sunod ang problema. Masasabi mo pa rin ba sa Panginoon, Lord, salamat. Pero may sakit ka, may sakit ang mga anak mo, may sakit ang asawa mo. Hallelujah. Bukod sa may sakit ka na, hallelujah, nawalan ka pa ng trabaho. Bukod sa nawalan ka pa ng trabaho, inaaway ka pa ng mga kapitbahay mo. Hallelujah, tinaboy ka pa ng pamilya mo. Magagawa mo pa rin magsabihin, Lord, salamat. Diba? Ang katotohanan, mahirap. Tama ko ba? But the message of God is saying to us, let's continue to be grateful to God. That even in the midst of trials, in the midst of circumstances, in the midst of problems, persecution, mga kapatid, be thankful like David. During the time that he faced Goliath, Goliath is a giant. Pero habang hinaharap niya si Goliath, mga kapatid, nandoon ang pagpapasalamat niya sa Panginoon. Lord, salamat sapagkat binigyan mo ko ng pagkakataon na harapin ang taong ito, ng taong kumuputya sa iyong laki, itong taong gusto kang pabagsakin. Pero salamat, Panginoon, hindi dahil sa aking lakas, hindi dahil sa aking galing, hallelujah, tatalunin ko ang Goliath na ito, sapagkat hindi dahil malaki ako, hindi dahil magaling ako, hindi dahil malakas ako, pero dahil malaki ang Diyos sa aking sarili. Let us be thankful like David. Let us be thankful like Joseph, mga kapatid. Na si Joseph, mga kapatid, napakaraming nangyari sa kanyang buhay. Itinakwil siya ng kanyang mga kapatid. Ginawan siya ng masama ng kanyang mga kapatid. Ibinenta siya, hallelujah, nakulong siya sa hindi niya naman kasalanang nagawa. Pero sa dami na nangyari sa kanyang buhay, mga kapatid, is still Joseph being grateful to God. Hindi pa rin nawala kay Joseph yung pagpapasalamat, Lord, na kahit ako'y nakakulong dito sa kasalanan hindi ko naman nagawa, pero salamat pa rin sa Panginoon sapagkat alam ko may dahilan ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa akin. Yan naman talaga ang katotohanan, mga batid. Tandaan natin, mga batid, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, hindi po ito isang aksidente lamang.
May dahilan ng Diyos kung bakit naranasan mo yung lungkot. May dahilan ng Diyos kung bakit may problema kang ganyan. May dahilan ng Diyos kung bakit nandyan ka sa sitwasyon na yan, mga kapatid. Remember that God is sovereign to know what is going in our life. Makapangyarihan ng ating Panginoon na nalalaman niya yung kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Hindi mo man maikwento sa kapatid mo. Hindi mo man maikwento sa ibang tao, sa pamilya, kung ano ang nangyayari sa buhay mo. Because sometimes, pwedeng mahiya ka. Minsan nandun ang takot na ipagtapat mo kung anong tunay na pangyayari kalagayan ng buhay mo, mga kapatid. But remember, God is sovereign that day that He knew what is going on in our life. At alam ng Diyos kung paano tayo tumulong. God is sovereign that He knows how to help us. God is sovereign that He has a better plan for us, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, lahat ng mga bagay, hallelujah, na nangyayari, mga sitwasyon, mga kalagayan ng ating buhay, mga kapatid, huwag pa rin natin kalimutan magtiwala sa napakagandang layunin at plano ng Diyos sa buhay natin. Sometimes, maririnig ka ng pangungutya sa ibang tao. Minsan pa nga yung pangungutya na yan, hindi mo maririnig sa kapitbahay mo eh. Hindi mo maririnig sa ibang tao eh. Pero yung mga pangungutya na yan, mismo pa sa kamag-anak mo. Yuyurakan pa. Amen? Makakarinig ka pa ng mga salita na buti nga sa'yo. Pero continue to trust the will that ano ka. Amen? Meron ng isang kwento, mga kapatid. Isang kwento ng isang magsasaka. Na kung saan itong magsasaka na ito, mga kapatid, lagi siyang kumbaga nakakarinig ng mga pamilura sa kanyang mga kapitbahay. Maraming mga kapitbahay na naiinggit sa kanya. Ginagawan siya ng kwento. Pero yung magsasaka na ito, mga kapatid, hallelujah, patuloy lamang sa kanyang pagtatrabaho. Patuloy lamang, hallelujah, na gumagawa ng mabuti. Hindi niya sinusuklihan ang masama. Pero sinusuklihan niya ng mabuti ang mga masasama. Amen? Isang araw, mga kapatid, nakalimutan niyang isarado yung pintuan, yung gate ng kanyang rancho. At ang nangyari, yung kanyang kabayo, nakaisa-isa na lang ang kabayo, ay tumakbo palayo. Nakawala. Nung nalaman ito ng mga tao, nitong mga kapitbahay niya na walang ginawa, kundi siraan siya, laitin siya, pagkawalan siya. Nung nalaman na yung kanyang kabayo, nag-iisa na lamang, ay nakawala, pinagtawanan siya. Sabi sa kanya, kawawa ka naman. Isa na nga lang ang kabayo mo, nawala pa. Pero ang ginawa ng magsasaka, kinantihan niya ba? Nagsalita ba siya ng masakit? Laban din sa mga tao niya, no? Ang ginawa ng magsasaka, mga kapatid, nagpatuloy lamang siya sa pagbubungkal ng kanyang lupa. Sabi niya, okay lang, babalik naman yung kabayo ko eh. Pero sabi ng mga kapitbahay niya, paano babalik? Hindi na babalik nun, huwag ka nang umasa. Alam niyo nangyari kinabukasan? Narinig niya yung takbuhan ng lagapak ng mga paa ng kabayo. Nakita niya yung kanyang kabayo, patakbo pabalik sa kanilang hawla. At hindi naman nag-iisa. Kasama yung mga maraming kabayo. Amen? Yung kabayo niya na nakawala, na nag-iisa, ang akala ng mga kapitbahay, wala ng kabayo siya, nawala na siya ng kabayo, kaya pinagtawanan siya. Nangyari, kinabukasan, nakita niya yung kanyang kabayo, tumatakbo pabalik sa kanilang hawla, kasama ang 10 kabayo. Dinagdagan pa yung kanyang kabayo. Di ba? Imagine niyo, yung isa, naging 11 pa. Di ba? Anong ginawa ng mga kapitbahay? Nakamimik. Hindi sila nakapagsalita. Paano nangyari? Saan galing itong mga kabayo na to? Bakit mayroong kasama maraming kabayo ang kanyang kabayo? Amen? Sumunod na rin ko, mga kapatid. Hallelujah! Yung kanyang nag-iisang anak, sinubukan sakyan yung kanyang kabayo. Alam mo, sino dito nakaranas ng sumakay ng kabayo? Amen. Amen? Sino dito nalaglag na sa kabayo? Amen. Di ba?
Sino dito natadyakan ng kabayo? Hindi nyo ba naranasan ng tadyakan ng kabayo? Ikaw ba dyan, Charlie? Naranasan ng tadyakan ng kabayo? Gusto mo maranasan? Ha? Yung kanyang anak mga kapatid, habang nakasakay sa kabayo, nalaglag. At hindi lang nalaglag, natadyakan pa ng kabayo. So nabali ang buto, nabali yung tuhod, nagkaroon ng injury, nagkaroon ng dislocation sa siko mga kapatid. Kapag napakalakas ang sipa ng kabayo. Nung nalaman nito ng kanyang mga kapitbahay, ayan na naman sila Marites. Ayan na naman ang Marisol. Nung narinig nila na may nangyari sa anak ng magsasaka, punta na naman sila doon. Sabi na naman nila, ano nangyari sa anak mo? Kawawa naman ang anak mo. Kawawa na naman sila. Nakarinig na naman siya ng mga salita hindi maganda. Pero hindi pa rin siya bumanti. Hindi pa rin siya bumanti. Ang ginawa ng mga kapatid, hallelujah, nanalangin siya sa Panginoon na Lord. Tulungan mong bumalik ang aking anak. Lord, ano man ang dahilan mo? Bakit mo pinahintulutan na masaktan, mabalian ang aking anak, Lord? Nawa, Panginoon, tulungan mo bumalik ang aking anak. Ano to, pagkatapos ng 2 araw mga kapatid, dumating ang tinatawag na hepe ng kanilang nanay. Dahil nung panahon pa lang niya mga kapatid, dumating yung tinatawag na matinding gera. Gera kasi, kumbaga merong ibang lugar na naisakupin yung kanilang lugar. At ang sabi ng hepe ng kanilang nayon, inuobliga na ang lahat ng mga lalaki ay maging kasapi ng kanilang sandatahang lakas. Magiging sundalo, lahat ng mga panganay na lalaki. Basta lalaki, hindi lang panganay. So unang pinuntahan ng kanilang bahay ng magsasaka mga kapatid. Nung pagbukas mga kapatid ang pinto, sabi ng hepe, nasaan yung anak mo? Sabi ng magsasaka, nandito po. Pero po, nabalian ng buto eh. May injury. Sabi ng hepe, bakit? Ano nangyari? Nalaglag po sa kabayo. Nasipa ng kabayo. Tinignan ng hepe, ay malala. Hindi to pwede sumabak ng gera. Kasi balian mo to eh. Na-dislocate ang siko. So sige, hindi siya kasali sa gera. Pero yung nangyari, lahat ng kanyang mga kapitbahay, lahat ng mga lalaking anak, lahat ng mga lalaki, tinakay papuntang gera. Pero yung anak niya, dahil nabalian ang buto, na-dislocate ang siko, hindi niya kasama. Kasi bawal isama. Bali-bali eh. Nakita mo yung magpapala mga kapatid. Amen? Na nangyari, pinagtawanan siya kapag may nangyari sa kanyang anak. Pero hindi siya bumanti. Pero hindi niya alam yun pala yung kalooban ng Panginoon. Na kung hindi nabalian ng buto yung kanyang anak, baka yung anak niya kasama na sa gera. Hindi niya alam kung buhay pang babalik sa kanya. Ganon din po yung buhay natin mga kapatid. Na ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Panginoon kung ano yung sitwasyon natin. Alam ng Panginoon kung anong kalagayan natin. At alam ng Panginoon kung paano tayo tutulungan. Kaya huwag natin questionin ang Diyos mga kapatid. Na Lord, bakit nangyari yung hallelujah, yung pangyayari na ito sa buhay ko? Hindi natin alam. Baka yan din ang dahilan ng Panginoon sapagkat may magandang plano ang Diyos sa buhay natin mga kapatid. Sabi ni Pablo, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, give thanks in all circumstances. Magpasalamat daw po tayo sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. For this is God's will for you in Christ Jesus. Sapagkat ito yung kalooban ng ating Panginoon. Ito yung nais ng Panginoon. Amen? Hindi lamang tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat may kinakain ka. Huwag ka magpasalamat sa Panginoon sapagkat may dinagamit ka. Huwag ka lamang magpasalamat sa Panginoon dahil malakas ka lamang. Huwag ka magpasalamat sa Panginoon dahil wala kang sakit. Huwag ka lamang magpasalamat sa Panginoon dahil sagana ka. Kahit na, hallelujah, sa panahon na may sakit ka, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Kahit na naghihirap ka, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Kahit anong kalagayan mo, kahit anong pinagdadaanan mo, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Why? Because this is the will of God. Ito yung kalooban ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na makita ang bawat isa na nagpapasalamat araw at gabi. At tayo po'y nananalangin sa Panginoon. Nagpupuri
Patuloy ka magpasalamat sa Panginoon. Ito yung kalooban ng Diyos. Amen? Huwag tayong tumulad, mga kapatid, doon sa siyang nakitongin. Nagawang pagalingin ng Panginoon, pero hindi nagawang bumalik sa Panginoon. Amen? Nagawang pagalingin ng Panginoon, pero hindi man lang bumalik at nagsabi, Panginoon Isus, salamat. Sapagkat napakaraming tao na ang aming nilapitan, maraming gamot na ang aming sinubukan, pero hindi kami bumalik. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit mga mahal namin sa buhay, nilayuan na kami, tinalikuran na kami, inalimutan na kami. Pero ikaw, Panginoon, nung nakita mo kami, imbis na tumalikod ka, imbis na layuan mo kami, imbis na magbingi-bingihan ka sa aming pagtawag, nung nakita mo kami sa malayong palaman, pero dumiretso ka, tinapitan kami, tinanong kami kung anong aming kailangan. Nung sinabi namin, nais namin dumaling, hindi ka nag-alintana, hindi ka nagdalawang isip, sa kami tulungan. Kaya nakakalungkot, hindi nila nagawa yun eh. Di ba po? Hindi nila nagawa na magpasalamat sa milagro ng ating Panginoon. Kapatid, minsan ba nagiging katulad tayo ng siyang nakitongin na yun? Baka nakakalimutan natin magpasalamat sa Panginoon. Nung meron tayong sakit, nung meron tayong karamdaman, todo ka luhod, todo ka panalangin, todo ka iyak sa Panginoon. Pero nung gumaling ka na, nakalimutan mo na ang Panginoon. Baka sasabihin ng Panginoon, bigyan kaya kita ng mas malalang sakit para hindi ka makalimot sa akin. Nung panahon na wala ka, nung panahon na gusto mo, kailangan mo ng trabaho, nananalangin ka sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako magkatrabaho. Lord, pag binigyan mo ko ng trabaho, Lord, pangako ko, Panginoon, lalo ako magiging tapat sa iyo. Pangako ko, Panginoon, tutulong ako sa gawain, tutulong ako, hallelujah, sa iyong iglesia, hallelujah, ibibigay ko anong nararapat para sa iyo. Pero nung ikay nagkaroon ng trabaho, kahit ang araw ng Panginoon, nakakalimutan mo. Amen? Kapatid, huwag natin kalimutan ng Panginoon. Although maunawaan tayo ng Panginoon minsan hindi tayo makapagsamba dahil hallelujah, dahil kailangan ng trabaho, dahil yung minsan ang boss natin hindi maintindihan ang galit. Naiintindihan niya ng Panginoon. Naiintindihan niya ng Panginoon na minsan talaga gusto mo magsimba, pero talaga ang katawan mo bibigay ka eh. Di ba? Nararamdaman mo ba yun? Gusto mo bumangon, pero yung katawan mo ay bumangon. Gusto mo magsimba, pero yung katawan mo parang pagod na pagod. Naiintindihan niya ng Panginoon. Sapagkat malawak ang pag-unawa ng Panginoon. Ang hindi niya maiintindihan, kung kaya mo naman, pero bakit hindi mo magawa? Yan ang hindi niya maiintindihan. Amen? Hindi niya maiintindihan kung bakit minsan, madalas, maraming mga tao pinagpapalit siya sa mga bagay na nakikita lamang ng ating mga mata. Dati, ang panalangin mo, Lord, makapagtapos lamang ako ng pag-aaral. Lord, maging lisensyado lamang ako sa aking profesyon. Lord, lalo akong magiging tapat sa iyo. Lord, hallelujah, gagamitin ko yung aking talino, gagamitin ko yung aking talento para sa iyong kapurihan. Pero bakit kung nakagraduate ka na, kung bakit kung nakapasa ka sa board exam, hallelujah, abay, masyado mo nang ilakap yung profession mo. Nakakala mo mas magaling ka na sa Panginoon. Ang akala mo mas mataas ka na sa Panginoon. Hallelujah. Pero nung panahon, hallelujah, na walang-wala ka. Hallelujah, pinagpala ka ng Panginoon. Pero ngayong pinagpala ka ng Panginoon, nasaan ka na, kapatid? Let us forever be grateful to God. Tandaan po natin, mga kapatid, hallelujah, be grateful to God. Because God and His love will never change. Ang Diyos hindi po nagbabago. Ang pag-ibig po ng Diyos hindi nagbabago. Amen? Pwedeng magbago ang mundo, pero ang Diyos hindi magbabago. Pwedeng manlamig ang pag-ibig ng tao, pero ang pag-ibig ng Diyos hindi kailanman manlalamig. God will never break His promises. Kailanman hindi po hahayaan ng Panginoon na ang kanyang mga pangako ay mapako at hindi mangyari sapagkat kailanman hindi sinungaling ng Diyos. Kung sinabi ng Panginoon,
ililigtas kita. Panghawakan mo ang pangako na yan, sapagkat ang Diyos hindi nagbabago. Amen? God will remain faithful, even everything, and even everybody is changing. Ang Panginoon mananatiling tapat kahit ang lahat ng bagay sa mundo o lahat ng tao ay magbago. Sapagkat ang Panginoon hindi nagbabago. Yung kanyang katapatan, kung paano siya naging tapat sa panahon, hallelujah, na sa David, humarap kay Goliath, hanggang ngayon, andun pa rin yung katapatan niya. Kung paano siya naging tapat, kung iniligtas niya si Daniel doon sa tinatawag na yungib ng mga leon, ganun pa rin katapat ang Panginoon na iniligtas niya pa rin tayo sa panahon ng ating kahirapan. Kung paano naging tapat ang Diyos sa panahon ni Joseph, mga kapatid, na sa dami ng kanyang pinagdaanan, hallelujah, inangat pa rin siya ng ating Panginoon. Yung katapatan ng Panginoon, hindi magbabago. Kung paano naging tapat ang Panginoon sa buhay ni Job, na nawala ang lahat kay Job, pero dahil faithful si Job, hallelujah, ang Diyos lalo naging tapat sa kanya, ganun pa rin ang Panginoon maging sa ating kapanahonan. Dahil tandaan po natin, mga kapatid, ang Panginoon ay kahit kailan ay tapat. Baliktarin mo man ang salitang tapat, ito pa rin ay mananatiling tapat. Tama ba? Nakita mo ba yung salitang tapat? Pag binaliktad mo, tapat pa rin yun, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, magbago man ang mundo, hallelujah, magbago man ang mga tao, mga kapatid, ang Panginoon hindi magbabago. Dahil ang kanyang kabutihan hindi magbabago. The goodness of God never ceases, mga kapatid. Ito yung sinasabi ni Psalmist David. Psalms chapter 107 verse 1. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Magpasalamat tayo sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Panginoon ay tapat, at ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Hindi nagbabago, hindi nagbabago, hindi nagbabago, mga kapatid. Be grateful to God, because God is good, and His love will never change. Kaya walang dahilan para sumpain mo ang Panginoon. Amen. May mga tao, tumalas lang ng matinding problema, magkaroon ng matinding sakit, dumating matinding persecution sa buhay, ulang na lamang iduro ang Panginoon. Lord, Panginoon, hindi ka mabuti. Panginoon, hindi mo umahal. Panginoon, bakit mo hinayaan mangyari sa akin to? Kapatid, may magandang plano ng Diyos. May dahilan ng Panginoon. Amen. Kung nangyari sa buhay mo yung bagay na yan, yung pangyayari na yan, do not question God. But instead, let's continue to give things to God. Sapagkat mas alam ng Diyos kung ano ang magararapat sa buhay mo natin. God has a better plan. Katulad ng nangyari, mga kapatid, balikan natin yung nangyari sa buhay ng magsasakan. Amen. Lumala ang kanyang kabayo, nag-isang kabayo. Ang akala ng kanyang mga kabibay, wala na siya kabayo. Pero hindi nila alam, yun pala yung plano ng Diyos para madagdagan pa yung alagang kabayo na magsasaka ngayon. Na kinakailangan makawala ng kabayo para makapagdala ng mas maraming kabayo sa kanya. Ang akala ng kanyang mga kapitbahay, hallelujah, sinumpa na yung tao na yun sapagkat yung kanyang anak nalaglag sa kabayo, sinipa ng kabayo, nasaktan, nabalian, nadislocate. Ang hindi nila alam, yun ay layunin ng Diyos para yung kanyang anak maligtas sa kapahamaan ng gera. Dahil kung ang anak niya hindi nabalian, yung anak niya malakas, yung anak niya kompleto, sigurado tangay papuntang gera. Tingnan mo nangyari doon sa mga taong tumatawa sa kanya. Yung mga taong pinagtatawanan siya, ninuyuraman siya. Hindi ba lahat ng kanilang mga anak na lalaki, kahit sila dinala ng hepe, doon sinapak sa gera at hindi alam kung lahat ng yun ay makakabalit ng buhay. So let us not question God. But instead, let us be grateful to God in everything we do. Magpasalamat tayo sa Panginoon, mga kapatid. Colossus chapter 3 verse 17, patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa, sa salita man sa gawa. Pasalamatan mo ang Panginoon sapagkat ito ang layunin ng Diyos sa buhay. Pasalamatan mo ang Panginoon sa bawat sitwasyon ng buhay mo, sa bawat kalagayan mo, sa bawat meron ka sa buhay mo. Magpasalamat ka sa Panginoon. Man, do not compare yourself to others, mga kapatid.
survey sa maraming lugar. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, mapalad ka pa rin. Sapagkat alam mo ba na meron pang mga tao mas nahihirapan kaysa sa iyo? Pasalamat ka kung kinakain mo ngayon ay hindi masarap. Ang iba nga dyan walang kinakain. Pagpasalamat ka, hallelujah, kung sinasakyan mo lamang ay bisikleta. Ang iba nga dyan naglalakad lang eh. Amen? Pasalamat ka na naglalakad ka. Ang iba nga dyan may kapansanan, may karamdaman. Magpasalamat ka na kahit may sakit ka, nagagawa mo pa rin uminom ng tubig, nagagawa mo pa rin maglakad. Ang iba nga dyan nasa ospital, naghihingalo na, nabubuhay ka lamang dahil sa teknolohiya. Magpasalamat ka sa kung ano ang meron. Dahil hindi mo alam, ang ibang tao, mas nahihirapan ang kanilang kalagayan kumpara sa iyo. Huwag mong ikumpara ang buhay mo sa iba. Ang lagi mong gawin, lalo pang itaas ang Panginoon. Sabagat maaaring nasa mababa ka ngayon, maaaring naghihirap ka ngayon, maaaring walang-wala ka ngayon, mga kapatid. Pero sabi nga ng salita ng Panginoon, huwag tayong mapagod, hallelujah, sa paggawa ng mabuti, sabagat sa patuloy nating paggawa ng mabuti, sa panahon na ito'y aanihin natin kung hindi tayo hihinto. Patuloy ka lamang gumawa ng mabuti sa Panginoon. Patuloy ka manalangin sa Panginoon. Patuloy ka magpuri sa Panginoon. Patuloy kang maglingkod sa Panginoon. Patuloy kang gumawa para sa Panginoon. Sapagkat lahat ng iyong ginagawa sa Panginoon, tandaan mo natin mga kapatid, hindi mo yan nawawala sa mata ng Panginoon. Yung bawat pagtatanim mo ng mabuti, at mo'y para ka nagtatanim ng binhi. Na yung mga binhi na yan mga kapatid, hindi mo man yan aanin agad-agad. Hindi mo yan aanin sa isang linggo, sa isang buwan, o sa loob ng isang taon. Pero patuloy mong dinigan na mabubuting gawa ang mga binhi na yung itinanim mga kapatid. Kapag ito ay hinog na at malapit na ang anihin mga kapatid, mangyayari na yung mga tinanim mo magre-resulta na maraming mga pagpapala. Na yung mga pagpapala hinihingi mo noon sa panahon na nananalangin ka sa Panginoon. Yung mga pagpapala na yan, ang hinihingi mo, ito lang. Ang sabi mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng ganito. Lord, gawan mo ko ng ganito. Pero dahil sa mabubuti mong mga gawa, yung mga hinihingi mo, hallelujah, bibigyan ka pa ng higit sa kailangan. Hindi ka pa lumapang ang pangako ng Panginoon. Remember, hindi sinungaling ng Diyos. Ang pangako ng Panginoon, hindi nagbabago. Kung paano pinagpala, hallelujah, yung mga unang mananampalataya, expect, happy, pagpapalain din tayo ng ating Panginoon. This is the message of God. God is sovereign to know everything that we have. God is sovereign to know everything that's going on in our life. And God is sovereign to know how to help us. God is sovereign to know a better plan for us. Lahat ng mga bagay na yan, ang Diyos makapangyarihan sa lahat, na kaya niyang ibigay ang mga bagay na nais natin. Mga bagay